Hello guys, January 2024 na, pwede na tayong mag-file ng Annual Income Tax Return Year 2023 dahil ang start ng filing is January 1, 2024. Kaya pwede na tayong mag-file today at ang deadline nito is on April 15, 2024. Kaya mas maganda, mas maaga, makapag-file na agad tayo para tapos na tayo sa ITR Year 2023 natin at para na din ready na yung ITR for whatever reason na paggagamitan natin. This guide is for freelancer that are using 8% income tax rate option only. Pero kung ikaw ay hindi freelancer, basta 8% income tax rate option ang gamit mo, pwede mo rin naman gamitin itong guide na to. My name is George. I'm a freelancer's tax advisor at GA Consulting. What we do is we are empowering online freelancers through simple and stress-free tax compliance. Start na tayo? Okay guys, 4 na scenario yung gagawin natin. Pero maglalagay ako ng timestamps para kung ano lang yung applicable sa'yo, yun lang yung papanoorin mo. Number 1, freelancer single proprietor continuation without percentage tax. Number 2 naman, single proprietor pero with percentage tax na freelancer. And then number 3, freelancer professional continuation din. Yung continuation guys, kasi every quarter naman tayo gumagawa ng guide, ito yung katuloy niya. And then number 4, yung last scenario natin is para sa mga freelancer nakaka-register lang last month, December 1, 2023. Pero basta nag-register ka last quarter, yung fourth quarter, October, November, and December, gagamitin mo tong number 4 para sa guide mo. Start na tayo sa number 1, freelancer single proprietor without percentage tax. Ang pinaka-first na kailangan natin ay yung BIR Certificate of Registration natin. So buksan nyo yung COR nyo guys, i-review nyo, and then nakalagay dito sa taxpayer types, single proprietorship. Kaya siya yung sa scenario 1 natin. Ito yung example ng BIR Certificate of Registration. And then ito yung ipa-file natin ngayon, Annual Income Tax Return. Ito siya, nasa tax types. Proceed na tayo. Next naman na kailangan natin ay yung income summary. Ito guys. So for this example, ito yung income ko for the whole year ng 2023 from January to December. Total of 840,000. Yan yung income summary. Proceed na tayo sa EBIR. Dapat meron ka na nito guys. Kung continuation to, kung nag-file ka ng last quarters mo, dapat may EBIR ka na. Start tayo sa TIN. Lagay nyo lang yung TIN nyo at i-click nyo yung tab sa keyboard nyo. Mag-automatic na yung ibang information dahil nag-file na ako ng previous income tax return using EBIR na to. Kaya automatic na yan. And then dito na tayo sa list of BIR forms. Ang pipiliin ay 1701A. Ito yung for 8% taxpayers. BIR form 1701A. Click natin yan, and then click fill up and click OK. Start na tayo guys. Sa EBIR na tayo. Number 1, ayan. Ano bang year yung fina-file natin? Income Tax Return Year 2023. Kaya papalitan nyo yan ng 2023. Amended Return number 2, no. Okay na yan. Short Return Period, no. 4, automatic. 5, RDO Code, automatic. 6, ano yung fina-file natin ngayon? Single proprietor. Kaya ito yung pipiliin natin. Number 7, pag single proprietor guys, ang ATC or alphanumeric tax code ay 015. Business income, 8% income tax rate ang pipiliin. Number 8, automatic yung full name. 9, yung address. Automatic na yan kung ano yung nasa profile natin. Number 10, manual nilalagay ang date of birth. Reviewin nyo lang yung format. Dapat tama. Number 11, automatic na siya. Itong zip code, automatic rin guys. And then citizenship, manual siya nilalagay. Dapat big letter lahat ang nilalagay natin sa EBIR. Number 13, no yan. 14, libas blank. 15, automatic na yan yung contact number nyo sa EBIR profile. 16, lagay nyo yung civil status. Ito, married for me. And then, yes, separate filing. And then, ayan, tapos na tayo sa page 1. Kung gusto nyo i-check kung na-fill out na natin yung required na information sa page 1, click natin yung validate. Pag nag-validation successful, ibig sabihin, na-fill out ko na lahat ng kailangan kong lagyan sa page 1. Click natin yung okay, and then pindutin natin ulit yung edit dahil kailangan pa natin maglagay sa page 2. So, next na tayo guys, page 2.
Dito sa page 2, dito tayo sa 14B. Ayan, nakalagay naman dito for 8% income tax rate. Ito yung kailangan natin i-fill out. Dito na tayo guys, 47. Dito yung total income for the whole year. Balik tayo sa income summary. Total income for the whole year ay 840,000. Income from January to December. Ilalagay natin siya dito. 840,000. 48, wala naman, zero lang. 49, automatic. 50 and 51, zero. 52, zero din. And 53, ayan lang yung total, same naman siya. 54, ito guys, yung non-taxable income na 250,000. Hindi siya automatic, manual mo siyang ilalagay sa 54. 250,000. And then may tax due ako na 47,200. And then dito na tayo sa 14C, tax credits or payments. 57A, zero, wala naman. 58, tax payment for the first 3 quarters. May binayaran daw ba ako sa first, second, and third? Yes, meron. Reviewin natin. Ito guys. First quarter, zero yung binayaran ko. Second quarter, nagbayad ako ng 18,400. At third quarter, nagbayad ako ng 9,600. Total of 28,000 ang binayaran ko ng second quarter saka third quarter income tax return ko. Kaya yan yung ilalagay natin dito sa 58, 28,000. And then, okay na siya sa scenario na to. So, may kailangan pa akong bayaran na 19,200. Ayun guys, nabawas naman yung binayaran ko ng previous quarters. Isa sa pang check guys kung tama yung nako-compute nyo, tignan natin tong income summary. Ang fourth quarter income ko from October, November, December ay 240,000. Ito siya guys. I-times natin siya ng 8%. 240,000 times 8% equals 19,200. Yun din siya, tama 'di ba? Ang binabayaran ko na lang sa annual ITR ko ay yung income ko ng October, November, December. Dahil na-file ko na yung previous quarter at nabayaran ko na yung dapat kong bayaran na tax doon. That's it guys. Tapos na. Validate. Click OK. Ayan. Balik tayo sa page 1. Ayan, 19,200 yung kailangan bayaran. I-submit na natin online. Submit final copy. And click OK. And then ito yung pinaka-last step guys. Click OK dito sa Terms of Service Agreement. Tapos dapat mag-pop out yung successfully submitted na yung tax return natin. Ipapakita ko yung example ng submission. Ito guys yung dapat makita mo, submit successful. Dapat makita nyo to para sure na nasubmit nyo na online yung tax return nyo kay BIR. And yes, possible din siya mag-fail. Pwedeng nagloko yung internet nyo or may problem sa system ni BIR. Ang pinaka-importante, dapat makita si submit successful. That's it. Papakita ko naman yung final output. Ito na siya guys. 4 pages. Page 1, yung tax return ng 1701A. Ayan, i-print out natin ng PDF guys para maganda yung file at may backup natin. Importante to. Print out ng PDF, tapos i-backup natin online using Google Drive or Dropbox. And then yung page 2, ayan, yan yung ginawa natin, di ba? And then ito yung mare-receive natin sa email, tax return receipt confirmation. After natin ma-receive ito, pwede na natin siyang bayaran. Isa sa pwede nyong gamitin is Maya. So ito siya guys. Merong 20 pesos convenience fee si Maya. Kaya ganyan, for example, sa 19,200 na tax na kailangan yung bayaran, dapat meron kayong 19,220 and above na funds sa Maya nyo. And then ito na rin yung actual na mga susundan nyo. Ang magbabago na lang, syempre yung TIN nyo, triple check nyo yung TIN, tapos yung RDO code, syempre magkakaiba tayo ng RDO code, at saka yung email. Other information, gagayahin nyo na lang. Form type code, form series, tax type, saka return period. Ayan, tapos na tayo sa scenario 1 guys. Single proprietor without percentage tax. Next naman tayo is number 2. Same scenario pero with percentage tax. Ang pinagkaiba lang nito, papakita ko yung BIR Certificate of Registration ng with percentage tax. Ito siya guys. Meron nakalagay na percentage tax quarterly. And dahil 8% taxpayer tayo, hindi naman natin siya kailangan bayaran si 3% percentage tax.
pero kailangan natin siyang i-zero filing. Kaya dalawa yung gagawin mo. Filing ng income tax return. Ayun yung ginawa na natin sa scenario 1. Same lang siya, kaya hindi na natin siya uulitin. Ito rin, file nyo yung income tax return, tapos magpa-file tayo ng zero filing ng percentage tax return. Let's start. Balik tayo sa EBIR. Ayan. Punta tayo sa list of BIR forms and then BIR form 2551Q version 2018. Yan yung gagamitin. Click natin yan. Click fill up and then okay. Ayan, number 1, click lang yung calendar. Ayan, 2024, hindi. Ang pinafile natin is 4th quarter 2023. Papalitan natin yan ng 2023. And then number 3, 4th quarter percentage tax. Number 4 and 5, okay na yan. Diretso na tayo agad sa number 13. Ititik lang natin si 8%. Pansinin nyo to guys, mag-gray out na siya. Ayan, nag-gray out na yung other fields. Tapos na. Ganyan lang mag-zero filing ng percentage tax return. And then submit final copy, click OK. And then this is the last step. Mag-OK tayo sa terms of service agreement. And then, tapos na. Ito yung final output, guys. Ayan, 2 page lang siya. Yung page 1, i-print out natin ng PDF. Yan, puro 0 lang siya. Walang kailangan bayaran. And then, yung marireceive natin na email confirmation or si tax return receipt confirmation. Ayan. Tapos, pagsamahin nyo para isang PDF lang. Pwede nyo gamitin si I Love PDF. Free lang yon online. Search nyo sa Google. Ayan. Tapos na tayo sa pag-zero filing ng quarterly percentage tax return 4th quarter year 2023. And then, ayun. Tapos na tayo sa scenario 2. Again, gagamitin mo lang yung ginawa natin sa scenario 1. Pag ikaw ay scenario 2, pero magpa-file ka ng zero filing of your quarterly percentage tax return 4th quarter year 2023. Scenario 3 naman tayo, freelancer, professional, continuation, BIR registered January 2023. Pinaka first step, kunin nyo yung copy ng BIR Certificate of Registration. Ito yung COR ko. Ayan. At nakalagay dito sa taxpayer type, professional. And then ang ipa-file ko ay annual income tax return. Nandito siya sa tax types. Ayan, nakalagay. Individual income tax annually. Yan yung ITR. And then next naman is yung income summary. Dapat naka-ready na siya. Ito yung income summary ko for the year 2023 from January to December. May total income ako na 840,000. Mamaya gagamitin natin yan. And then proceed na tayo sa EBIR. Mag-file na tayo. Ito, lagay natin yung TIN. Paglagay ng TIN, click nyo lang yung tab sa keyboard nyo. Dapat mag-automatic na yung other fields dahil nakapag-file na kayo previously, di ba? Nakasave na yung profile nyo sa EBIR nyo. And then ayan, punta na tayo sa list of BIR forms. Click natin yung 1701A. Yan guys, BIR form 1701A. Click natin yan. And then click fill up and then click OK. Start na tayo. Number 1 year, pina-file natin is for ITR year 2023. Pag open nyo, 2024 yun nandyan. Palitan natin, 2023. Number 2, amended, no. 3, no. 4, automatic yung TIN. RDO code, automatic din. And then number 6, ano ulit to? Scenario natin is for professional, di ba? Ito yung scenario natin, freelancer professional. And then nakalagay din siya sa, ayan, nakalagay sa ano natin, BIR Certificate of Registration. Hindi natin siya hinuhulaan, nakalagay siya sa Certificate of Registration natin kung professional yung naka-register sa atin. Proceed na tayo. So number 6, professional. Number 7, alphanumeric tax code ay 8%, 017, profession, 8% income tax rate. And then number 10, date of birth, manual siya. 11, email address, automatic. Yung zip code dito, automatic din yan. Citizenship, manual nilalagay. Capital letter lahat pag nag-fill out tayo sa EBIR form. 13, no. 14, leave as blank. 15, automatic. Civil status, lagay nyo kung anong civil status. And then with income, yes, separate filing. Number 19, naka-automatic na yan na 8% dahil pinili mo si 8% dito sa number 7.
Kaya nandyan na yan. Check natin, i-validate natin kung na-fill out na natin lahat ng kailangan. Ayan, pag validation successful ang lumabas, pag clinic nyo yung validate, meaning na-fill out nyo na lahat ng kailangan nating i-fill out sa page 1. Click OK. Ayan, click natin yung edit dahil meron pa tayong gagawin sa page 2. Proceed na tayo sa page 2, click next. And then dito na tayo sa item 4B. Ayan, nakalagay naman siya guys for 8% income tax rate. Dito na tayo sa 47A. Dito yung total income natin. Balik tayo sa income summary. Total income for 2023 is 840,000. Lagay natin siya dito. 48, 0, 49 automatic, 50, 51, 0, 52, 0, 53 automatic, and then 54, dito natin ilalagay yung non-taxable income na 250K. Manual siya nilalagay guys, hindi siya automatic. Kaya sa 54A, lagay natin 250,000. 55 automatic, 56 automatic. Ayan yung tax due, 47,200. Proceed na tayo sa 14C, tax credits and payments. 57,000, 58, tax payment for the first 3 quarters. Meron guys, may binayaran ako sa second quarter saka third quarter. Ito, may summary ako dito. Taxes paid previous quarter. First quarter, wala pa akong binayaran. Second quarter, 18,400. Third quarter, 9,600. Total taxes paid, 28,000. Ito guys, nakalagay ito sa quarterly income tax return ko. Talagang binayaran mo dapat ito, yung mga paid. So ito yung binayaran ko sa second quarter guide natin, saka sa third quarter guide. Doon nang galing tong figure na to. Total of 28,000. And then ilalagay natin siya dito sa number 58. Ayan. And then 59 to 63, wala naman. So puro zero lang yan. 64, yung total ng 58 din yan, 28,000. And then 65, ang net taxable or kailangan ko pang bayaran ay 19,200. Pang double check guys, balik tayo sa income summary. Ang fourth quarter income, ano yung fourth quarter? October, November, December. Ito siya guys. Ang fourth quarter income ko sa scenario na to is 240,000. I-times natin ng 8%. 240,000 times 8% equals 19,200. Siya din yun, di ba? Siya din yung kailangan kong bayaran sa annual income tax return ko. Dahil na-file ko naman yung income ko from January to September at binayaran ko na yung tax ko doon. Kaya nandito siya. Binabawas din naman siya. Kaya kung makikita natin, kung ano naman talaga yung income ko na lang ng October, November, December, siya na lang yung binabayaran ko sa annual income tax return filing year 2023. And then, ayun guys, validate na natin. Okay na siya. Pwede na nating i-submit. Submit final copy. Click OK. And then this is the last step. Mag-o-okay tayo sa Terms of Service Agreement. And then dapat mag-successfully submitted siya. Ito guys, yung dapat mag-pop out, submit successful. Yes, possible din siya mag-fail. Lalabas dyan, hindi na submit. Pwedeng may internet problem ka. Pwedeng may system problem si BIR. Kaya ang pinaka-importante, lumabas yung submit successful. Question, paano kung nag-fail? I-submit mo lang ulit. Kung ayaw pa rin, try mo ulit after 1 hour, ganyan. I-save mo. I-save mo lang muna kung ayaw talagang mag-submit. May time na ganun. Pero usually, kung maaga tayo magpa-file, wala masyadong problema. Laging mabilis mag-submit or mag-file ng tax return. And then ipapakita ko yung final output. Ito siya guys, final output. Print out natin ng PDF. Page 1 ng 1701A. Page 2, ito yung ginawa natin. And then page 3, ito yung marireceive natin sa email. Pag na-receive na natin si email confirmation or si tax return receipt confirmation, pwede na natin siyang bayaran. Isa sa pwede nyong gamitin is si Maya. Ito yung example. Take note lang, may 20 pesos convenience fee si Maya, kaya dito 19,220 yung binayaran. Kaya make sure pag 19,200 yung kailangan mong bayaran, dapat meron kang 19,220 and above na funds sa Maya mo. And then, ayan guys, ito na rin mismo siya. Ang babaguhin nyo na lang, syempre yung TIN. Magkakaiba tayo ng TIN. Yung amount na kailangan yung bayaran, yung RDO code, magkakaiba tayo, at saka yung email. Other information, kokopyahin nyo na lang pag gagamitin nyo si Maya. Branch code 50, form type code 1701A, form series 1700 series, tax type IT, meaning yan
income tax. And then yung return period, December 31, 2023. That's it. Ganito dapat yung final output nyo guys. 4 na page siya kung may kailangan mong bayaran. I-print out ng PDF, i-merge nyo, and i-backup natin online. You can use Google Drive or Dropbox para naka-backup lang siya. Kung sakaling masira yung EBIR nyo, nakasave pa rin yung tax return nyo online. And then, tapos na tayo sa scenario 3. Proceed na tayo sa pinaka-last scenario. Okay guys, last scenario na. Scenario 4, freelancer, professional, newly registered. Kaka-register lang ng December 1, 2023. And yes, makakapag-file ka na ng annual income tax return mo. First step, dun muna tayo sa BIR Certificate of Registration. Ayan, December 1, 2023 nag-register. And then ito, magfa-file na tayo ng income tax return as a professional. Next naman is si income summary. How much ba yung income ko? Ito yung income ko from December 1 to December 30. Ito yung total income, 235,000. So yan yung ipa-file ko sa annual income tax return ko. Proceed na tayo sa EBIR. Lagay natin yung TIN. Pag nakasave na kayo ng profile nyo dito, click nyo lang yung tab. Mag-o-automatic na siya. Pero kung hindi pa, i-fill out nyo siya based sa COR. Kung ano yung mga nasa BIR Certificate of Registration, siya lang din naman yung ilalagay nyo sa profile nyo sa EBIR. At pag nalagyan nyo na lahat, punta tayo sa list of BIR forms, hanapin si 1701A, Annual Income Tax Return. Click natin yan and then click Fill Up and then click OK. Start na tayo sa page 1 ng 1701A, number 1. For the year 2023. Ayan, 2024 yung lumalabas. Palitan natin ng 2023. Number 2, no. 3, no. 4, automatic ang TIN. RDO code number 5, automatic. Number 6, taxpayer type is professional. Diba ito yung scenario 4 natin? Professional yung scenario. Ayan. And then makikita yan dito sa BIR Certificate of Registration. Dito sa taxpayer type. Ayan guys, nakalagay siya. Professional in general. Kaya yan, professional yung taxpayer type. And then number 7, ATC, Alphanumeric Tax Code, is 017. Income from profession, 8% income tax rate. Number 8, name, automatic yan sa EBIR profile. 9, automatic din. Zip code, automatic. Date of birth, manual siya nilalagay. Email address, automatic. And citizenship, number 12, manual nilalagay. Big letter lahat guys pag nag-fill out tayo sa EBIR. Number 13, no. 14, libas blank. 15, automatic sa profile galing. Number 16, yung civil status ilagay natin. Number 17, yes. 18, separate filing. And then number 19, automatic ng 8% kung ano yung pinili mo sa number 7. Nakalagay na siya na 8%. Click natin yung validate para i-check natin kung na-fill out na ba natin yung mga kailangan lagyan. Ayan, pag nag-validation successful, ibig sabihin na-fill out mo na lahat ng required na lagyan sa page 1. Click OK and then click edit dahil may gagawin pa tayo sa page 2. Click next, proceed na tayo sa page 2. Dito tayo sa item 14B for 8% income tax rate. Number 47, yung income natin. Balik tayo sa income summary. Income ko ng month of December is 235,000. Diba? Kaka-register ko lang sa BIR ng December 1, 2023. Lagay natin dito, 235,000. 48, 0, 49 automatic, 50, 51, 0, 52, 0, and 53 is automatic. Number 54, ito yung non-taxable income natin na 250,000. Manual siya nilalagay guys. Tignan mo tong 56. May tax due daw tayong 18,800. Kasi hindi pa natin nalalagay yung non-taxable na 250,000 sa 54. Ilagay na natin siya, 250,000. Ayun, nag-negative pa yung taxable income natin, tapos tax due natin is 0. Diba? Kaya sinasabi natin 250,000 annual income and below exempted ka sa income tax. Kaya ayan, 0 ang tax due mo. And then dito naman tayo sa 4C, tax credit or payment. Wala naman dahil pinakaunang filing natin to dahil kaka-register pa lang natin ng December 2023. Kaya ayan, tapos na guys. Validate. Pwede na natin siyang isubmit. Ayan, 0 ang tax due. Wala tayong kailangan bayaran. Submit final copy.
click OK. And then ito yung pinaka-last step guys, mag-agree tayo, click OK sa Terms of Service Agreement. And then dapat mag-pop out itong Submit Successful. Ito yung example niya guys, Submit Successful dapat mabasa nyo siya. Possible ba mag-fail? Yes, pwedeng magloko yung internet mo, pwedeng may problem sa system ni BIR. Ano ang gagawin pag ganun? Ulitin lang. I-submit mo lang ulit pag nagloloko siya. Ipapakita ko naman yung final output. Ito siya guys. I-print out nyo ng PDF lahat. Page 1 ng BIR Form 1701A. Ayan yung ginawa natin. Ayan, di ba? Lagyan nyo din ng pangalan. Page 2, ayan. And then, ito yung marireceive natin na email, BIR email confirmation or si tax return receipt confirmation na proof na nakapag-file na ako ng income tax return ko. And then ganyan, 3-page lang siya dahil wala namang kailangan bayaran. And then tapos na, nakapag-file na ako ng income tax return ko year 2023. Again, pwede na tayo mag-file na tayo ng maaga. Ang deadline ng filing and payment kung may kailangan kang bayaran ay April 15, 2024. Next, sa frequently asked questions naman tayo regarding annual income tax return year 2023 using the 8% income tax rate option. Number 1, kailangan pa ba pumunta sa BIR after mag-file at magbayad? The answer is no. Hindi na po. Wala nang kailangan isubmit sa BIR office. Yung 4 na senaryong shinare ko, okay na yon. Online filing only, online payment, wala nang gagawin or wala nang kailangan isubmit sa BIR office. Number 2, pwede ba magbayad sa bangko? The answer is yes. Pwede rin po. Ipiprint mo 3 copy, yung tax return kasama yung email confirmation, tapos babayaran mo sa BIR Authorized Agent Bank na naka-assign sa RDO mo. And then number 3, paano ko makukuha ang ITR ko? Ayun guys, yung pinakita ko, 'di ba? Tayo mismo yung magpre-print ng ITR natin galing sa EBIR. Common question din kasi to, hindi siya mare-receive sa email. Pagka-file mo sa EBIR, ikaw rin yung magpre-print out mismo ng ITR mo. Yun na yun. Wala nang ibibigay si BIR sa yung ITR. Ikaw mismo ang mag-print ng ITR mo. Number 4, pwede ba magbayad after ng filing date? Example, nag-file ako ng January 2, pero sa March 10 ko pa mababayaran. The answer is yes, walang problema. Basta bayaran natin on or before the deadline. Ano ba yung deadline? April 15. Kahit maaga tayo nag-file, kung kulang pa yung budget, basta bayaran mo siya on or before the deadline. Dahil pag lumagpas ka sa deadline, may penalty yon. Number 5, pwede ba bayaran ko na ang tax due ko kahit hindi ko pa nare-receive ang tax return receipt confirmation? Di ba yung recommendation ko, ang usual talaga, hintayin muna si email confirmation. Pag na-receive na natin yung email confirmation, doon natin siya babayaran. Pero ang scenario lang na gagawin mo na i-proceed mo na yung payment, pag deadline na, hindi mo pa nare-receive si tax return receipt confirmation. For example, April 15 ka nag-file or April 15 mo napanood tong video na to, doon ka palang nag-file. Pag deadline tayo nagpa-file, usually inaabot ng ilang araw bago dumating ang email confirmation. Sa ganong scenario, bayaran mo na siya ng April 15 dahil pag hindi, meron yung late payment penalty. Sa number 5, case by case basis siya. Number 6, wala akong tax na babayaran. Ano ang next step after ko mag-file ng ITR? Wala na. I-back up mo lang yung tax return, pati yung email confirmation. All good na yon. Wala ka nang ibang kailangan gawin. Number 7, kailangan ko bang pirmahan ang ITR ko bago i-submit for requirement purposes? The answer is yes. For example, isasubmit mo siya sa embassy pag mag-a-apply ka ng visa. Pirmahan mo muna, lagyan mo ng pangalan, pwedeng sa PDF, online mo na ilagay yung pangalan. Pero pag na-print out mo na, pwede namang i-manual mo yung pangalan and pirma. Importante yon. Importante yung may pangalan at pirma bago natin i-submit ang ITR natin for requirement purposes. That's it guys. I hope makatulong tong guide na to sa pag-file mo ng annual income tax return year 2023 mo. More power sa freelancing business mo. More clients this year, 2024, more success. Stay safe. Bye-bye. If you are a freelancer at meron kang concern or question regarding freelancers BIR registration and freelancers tax compliance, comment mo lang yan at sasagutin ko yan.